bahagi ng ating panambahan. Tayo po tumayo upang magbibigay galang sa salita ng ating pinamahal na Kristo. At ito po ay dadalhin ng aming brother preacher, Nilo D. Guzman. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher brother Eddie Grapani. Magandang hapon, mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen. Mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Say hallelujah! Praise the Lord! Purihin ang mahal na Panginoon. God bless you po mga kapatid. Tayo po'y dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dakila ka, Amang Banal, sa aming mga buhay. Patuloy po ninyong dirinig ang aming mga panalangin. Amang Banal, napakabait mo, Diyos, bawat sa amin. Malapay na minsan pa kami lumalapit sa turon mo ng biyaya. Taglay po ang pagkapakumbaba sa ganakin, wala akong magawa, O Diyos. Narito man ang Panginoon ng mga hinirang mo, Diyos. Malapay handang makinig ng iyong salita. Ngunit bago pong lahat, sa pangunat panalangin, my beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, your end-time prophet, O God, muli mong langisan ng salita, Amang Banal, gabay ang mabalingkod sa ganang akin, O Diyos. Ikaw ang aking gabay, ikaw ang aking karunungan. Mahal na Panginoon, O Diyos, anoint thy word, O God, make them believe. In the name of Jesus we pray. We bind the power of darkness, unbelief and doubt. Hindrances cast out in Jesus' name. Isang malakas sa praise the Lord, may mahal. Purihin ang dakilang Diyos. God bless you po. Makabalik tayo sa ating mga upuan. Mga mahal, hallelujah. Praise God. Bagong lahat mga kapatid, nais kong magpaabot muna ng pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakilat, pagsamba sa ating pinakamamahal pa ng sa hapong ito. At ako po nagbibigay ng dobling paggalang pagbati sa ating beloved Honorable Pastor Walter Estrada Almeida, ang propeta ng dakilang Diyos natin. At ganoon din po, minamahal ang kanyang butihing mga anak, the Almeida children, the whole Almeida family. At patuloy po natin inaalaala, minamahal ang ating beloved Honorable Stand Pastor Lindsay Almeida sa kanyang mga aral sa atin, mga kapatid, na hindi natin malimutan. Amen. At sa lahat ng mga kasama ko, minamahal sa dakong ito, praise God, Alas Asin Maribelas Outreach, minamahal, at sa lahat ng ating mga preachers, mga elders po natin, choir members, musician, technician, sa lahat ng ating mga minamahal, ginigilo ng mga kapatid sa dakilang Diyos, palagi natin kasama sa paglilingkod. Amen. Mga umiibig, mahal sa dakilang Diyos natin, umiibig sa kanilang kaligtasan. Amen. At especially mahal, aking pagbati sa ating mga bisita ngayon. Mga kapatid, welcome kayo sa ating balang gawain. Purihin ang dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mahal. Praise God. Mga kapatid, buksan natin ating mga Bible dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 9, verse 14 hanggang 18 po, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, habang ating nihanda sa Tagalog, unang Korinto, kapitulo 9, talatang 14 at 18, basahin po natin, mahal and beloved Elder Brother Doming. Amen. Ayon sa unang Korinto 9, 14 hanggang 18. Gayun din naman, pinag-uutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mga buhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Right, amen. Ngunit ako'y hindi gumagamit ng anuman sa mga bagay na ito at hindi ko sinusulat ang mga bagay na ito upang gawin ang gayon sa akin, sapagkat mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa pawalang kabuluhan ninuman ang aking karangalan. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang Ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, right, sapagkat sa pangangailangan ay naatang sa akin, sapagkat sa abakong hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo. Sapagkat kung ito ay gawin ko sa aking sariling kalooban, ay ang ganting pala ako, ngunit kung hindi sa aking sariling kalooban, ay mayroon akong isang pamamahala na ipinagkatiwala sa akin. Amen. 18. Ano nga kaya ang aking gantimpala na pinangaral ko ang Ebanghelyo ay maging walang bayad upang huwag kong gamiting lubos ang aking karapatan sa Ebanghelyo. Amen. Pagpalain po ng dakilang Diyos ang kanyang mga salita, mga minamahal sa hapong ito. At ang ating pong title, mga minamahal, ay Our Mission. Our
mission. Yung ating mga misyon sa lupang ito. Amen. Praise God. Mga minamahal, sabi ni St. Paul, abang tao ko kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo, kahabag-habag ako, sabi niya, kung hindi ko ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Wala akong dapat na ipagmapuri kung aking ipangaral ang Ebanghelyo ni Kristo. Amen. Praise God. Mga mahal ko, bakit nandito tayo sa church ngayon? Bakit ang buhay natin ngayon hindi na katulad ng dati nating buhay na puno ng kasalanan, puno ng karamdaman, puno ng kalungkutan, depression, may mahal karukhaan. Bakit nandito tayo sa church? Iniligtas tayo ng mahal na Panginoon. Pinatawad tayo ng dakilang Diyos, mga minamahal. Pinangakuan tayo ng langit, ng buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Diyos na nagmamahal na Diyos. Amen. Binago ang buhay natin, pinagpala. Bakit po? Para gamitin ng dakilang Diyos sa kanyang gospel. Para gamitin ng mahal na Panginoon sa kanyang ebanghelyo. To lead or to bring soul for Christ. May mahal. Para mag-akay ng kaluluwa kay Kristo sa mahal na Panginoon. Amen. So we are the body and Christ is the head. Tayo po ang katawan ni Kristo. Tayo po ang church, mga minamahal, ng mahal na Panginoon Kristo. Kapag tayo nagtipon-tipon, mga minamahal, tawag sa atin ay visible church. Pag naghiwa-hiwalay tayo, mga kapatid, tayo nag-uwian ng tawag sa atin ay invisible church. Amen. Sabi ng Bible, we are one in the body of Christ. Siya ang ulo, mga minamahal, itong katawan ni Kristo ng mahal na Panginoon. Amen. Huwag natin kalilimutan yon, mga minamahal. You are the body and Christ is the head. Kaya sa body, o mahal, sa katawan ni Kristo, mga kapatid, lahat ay may gamit. Amen? Hindi pwedeng wala kang gamit sa church sapagkat kabahagi ka ng katawan ng mahal na Panginoon. Hindi mo pwedeng ilabas, mga mahal, ang sarili mo sa church at sabihin mong bahala na kayo dyan sapagkat sapat na ako'y makadalo. Mga mahal, hindi pwede yun. Member ka, kabahagi ka ng katawan ni Kristo. At hindi din pwedeng sabihin mo mahal sa paa na hindi mo siya kailangan sapagkat ang nagagawa ng kamay hindi pwedeng gawin ng paa. Amen. Ang point ko ron, mga minamahal ko, lahat tayo may kanya-kanyang parte ng gagawin sa katawan ni Kristo at lahat yan may mahal para sa kagaganda ng katawan ng mahal na Panginoon. Para sa kalalago, ikasisigla. Amen po ba? May mahal, Romans chapter 14 verse 12, sabi ng Bible, bawat isa sa atin ay magbibigay ng sulit. So then, every one of us shall give account of himself to God. Tingnan natin sa Tagalog, mga kapatid. Sa aklat na taga-Roma, Kapitulo 14, versikulo 12, kaya nga ang bawat isa sa atin ay magbibigay sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Amen. Bawat isa sa atin ay magbibigay ng sulit sa Diyos ng kanyang sarili. Isa po sa ipagsusulit ng ating, ng bawat isa sa atin, may mahal sa harap ng dakilang Diyos, sa harap ng hukuman ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, ay ang hindi natin pagbabahagi ng gospel sa ating kapwa. Isa po sa ipagsusulit natin sa hukuman ng dakilang Diyos, yung hindi natin ibinahagi si Kristo sa ibang tao. Amen. So blow your trumpet. Sabi ng Ezekiel chapter 33, blow your trumpet. Ibig sabihin, mangaral ka. Blow your trumpet. Ang tawag ng dakilang Diyos sa bawat isa sa atin, may mahal dito sa Ezekiel chapter 33, Son of Man. Sabi ng Ezekiel 33 verse 1 to 5 hanggang 7, again, the word of the Lord came unto me saying, Son of man, speak to the children of thy people, and say unto them, when I bring the word upon a land, the people of the land take a man of their coast, and set him for their watchman. If when he see the sword,
come upon the land, he blow the trumpet. Kapag nakita kapag nakita mga minamahal ng Kristiyano na may papatayin ang dakilang Diyos sa mga tao, at hindi mo raw, mga minamahal, hinipan ang iyong trompeta, meaning, hindi ka nangaral, hindi ka nag-share ng gospel, hindi mo sila winarningan, para magsisi, para manumbalik muna sa dakilang Diyos bago sila mamatay. If when he see the sword come upon the land, he blow the trumpet and warn the people. Bigyan mo ng babala ang mga tao. Then whosoever heareth the sound of the trumpet, sino man ang makarinig ng trompeta, and take it not warning, if the sword come and take him away, his blood shall be upon his own head. Kapag mga minamahal, bago namatay ang tao at binahagi mong salita ng Diyos, hindi siya nagsisi sa kanyang kasalanan. Papapasa kanya yung kanyang dugo. Walang kasalanan, mga minamahal, ang Kristiyano. 5, he heard the sound of the trumpet and took not warning. Kapag papatay ang Diyos ng mga tao, mga minamahal, pero hindi mo sila winarningan, his blood shall be upon him, but he that taketh warning shall be delivered his soul. So thou son of man, you son of man, I have set thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, thou shalt hear the word of my mouth. Hear the word of my mouth. Dalhin mo ang mga salita ko sa kanila. Iparinig mo ang salita ko sa kanila. And warn them from me. Bigyan mo sila ng babala. Sabihin mo sa kanila, manumbalik na sila sa akin. Sabihin mo sa kanila, magsisi na sila sa kanilang mga kasalanan. Amen. Kapag hindi raw natin winarningan, mga minamahal ang mga tao, ang kanilang dugo ay sisingilin ng Diyos sa ating mga kamay. Pero kapag winarningan mo sila at sila'y namatay na hindi po sila naglingkod sa Diyos, wala ka ng kasalanan doon. Sila na ang mananagot, mga minamahal, itatapo na sila sa impyerno. Sapagkat ang sabi ng Biblia, the wages of sin is death in hell. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. May pagpili. Binibigyan ng dakilang Diyos, mga minamahal, ng palaging pagkakataon ng tao. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Subalit kung ang tao po ay manunumbalik sa dakilang Diyos, maglilingkod sa mahal na Panginoon, He is a merciful God. Amen. Forgiving God. Mapagpatawad na Diyos. Gaano mang kalaki ang kasalanan natin, mga inmahal, kapag nanumbalik ka sa mahal na Panginoon, patatawarin ka niya. Lilinisin ka niya, mga inmahal. Papuputiin niya ang iyong puso, mga inmahal. Katulad ng niyebe. Amen po. So blow your trumpet, mga inmahal. Huwag niyong kalilimutan, mga kapatid. Seryosong babala ito ng ating dakilang Diyos. Ano man po ang resulta ng ating pag-akay ng kaluluwa, ito man po ay tanggapin nila, mga inmahal, o hindi. Pag nag-share ka ng gospel, nag-follow up ka, mga inmahal, namigay ka ng mga leaflets, mga kapatid. Kung ito man ay tanggapin nila, mga inmahal, kaligtasan nila yon. Pero kung hindi man nila tanggapin, mga kapatid ko, i-reject nila yan, i-deny ka nila, mga inmahal, i-deny nila sa there is Jesus. Mga inmahal, okay lang. Huwag kang manghina. Huwag kang malungkot, may mahal. Share lang ng share, mga kapatid. Bigay lang ng bigay ng gospel, may mahal. I-share mo lang ang gospel. Maniwala sila o hindi, may mahal. Wala ka na doon. Amen. Ang importante na ibahagi mo ang salita ng Diyos, pinagpala ka na ron, tanggapin nila o hindi. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. So kailangan po nating magtulong-tulong. Kailangan po nating magtulong-tulong para ipangaral, ikalat ng Ebanghelyo. Bakit? May mahal. Una, we have life conclusion. Ang buhay ng tao may conclusion. Lahat magsabing amen? May pagtatapos ang buhay nating lahat. Lahat ay titigil. Lahat ay mag-stop. May mahal. Lahat ay temporary. Amen? Walang forever sa lupa. Praise the Lord. We have life conclusion. Pangalawa, we have a duty. Meron tayong tungkulin gagampanan.
Anong gagampanan natin sa lupa? Pakinggan niyo po mga anak ng Diyos. Anong gagampanan natin sa lupa? Bakit nilagay ka ng dakilang Diyos? Binago, pinagpala. Mapalad nga tayo. Sapagkat bago tayo pumanaw sa mundo, nakilala natin siya. Amen? Dahil ang conclusion pala ng tao, ang duty pala ng tao sa mundo, maglingkod sa Diyos, maging blessing sa church, maging pagpapala sa kapwa para makaakay ng kaluluwa kay Kristo may mahal sa mahal na Panginoon. Then finally, death. Uuwi tayo may mahal sa tunay nating tahanan sa piling ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya hindi mo mapigil ang edad. Hindi mo mapigil may mahal ang paglanta ng katawan ng tao. Kung dati-rati mga kapatid ko, masisigasig yung ating mga lolo dito. Yung ating mga tatay dito may mahal. Kung dati-dati mga gigulo kung kumilos mga minamahal. Ngayon mahihina na ang tuhod. Mabagal ng maglakad. Amen? Mabagal ng magsalita. Mabagal ng makinig. Amen ba? Bakit? Ganun ang tao. Parang bulaklak lang tayo. Sa umaga, sariwa. Sa hapon lang tana. Amen? May simula, may katapusan. Yan ang tao. Tingnan natin Ecclesiastes sa Tagalog po, beloved. 12, verse 13 and 14. Ayon sa Ecclesiastes 12, 13 hanggang 14. Ito ang wakas ng buhay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Amen. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ang bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Meron tayong English ba, may mahal? Ecclesiastes chapter 12, English, Joy, meron? Wala po. Ecclesiastes chapter 12, verse 13 and 14, mga minamahal. Sabi ng Bible, mga kapatid ko, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos, yan ang ating tungkulin. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo yung kanyang mga utos. Ito lang dalawa. Wala na. Ito lang ang ating duty. Ito lang ang ating tungkulin. May mahal, pagkatapos, conclusion na. Amen. Sapagkat sabi rito, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. So mga minamahal, we must preach the gospel. Diyos lang po ang nakakaalam, dakilang Diyos lang ang nakakaalam kung kailan niya tayo patitigilin sa pangangaral. Dakilang Diyos lang ang nakakaalam, mga minamahal, kailan tayo pahihintuin, magkrusada, magpalaganap ng ebanghelyo. Hindi po tayo laging humahayo, hindi tayo laging nagpa-follow up, hindi po tayo laging nag-aayuno, hindi tayo laging nagkukrusada. May hangganan po ito. Mayroon pong katapusan, mayroon pong paghinto itong ginagawa nating pagpapagal. Amen po ba? Kaya mga minamahal, dapat tuloy-tuloy yung gagawin nating pagpapalaganap ng salita ng mahal na Panginoon. Sapagkat dakilang Diyos lang ang magpapatigil sa atin sa mission natin dito sa lupa. Amen? Maraming mga Kristiyano po, mga kapatid ko, gustong-gusto pang magamit ng mahal na Panginoon. Pero pag sinabi ng dakilang Diyos, enough. Tama na, umuwi ka na. Wala na tayong magagawa. Kahit marami ka pang gustong gawin sa mahal na Panginoon. Pero pag sinabi ng dakilang Diyos, enough na. Wala na tayong magagawa. Pipikit na tayo dito sa lupa. Pantay na yung ating mga paa. Kaya mga minamahal, yung mga oras na ating sinayang, yung mga oras na hindi natin pinahalagahan, simula sa araw na ito, pahalagahan na po natin.
Amen? Hindi pwede, mga minamahal, pagdating mo sa kabilang buhay, mahal na Panginoon, balik mo ako. Ganito pala, i-rewind mo ang buhay ko. Gusto ko pong maglingkod sa iyo na may kasigasigan, ganito pala. Kapag nagpabaya ka pala, mapahama ka. Katulad nung mayaman sa impyerno. Luke chapter 16. Wala sa ating list, slide mo yun, mahal. Nung nasa impyerno siya, mga kapatid ko, nagre-request siya, mga mahal, mayroon siyang 5 kapatid na lalaki sa lupa, masamang katulad niya. Anong request niya? Magpakita ka sa aking mga kapatid, amang Abraham, patay na nabuhay sa kanilang harapan, para sila po'y maglingkod sa Diyos, para hindi sila makapunta sa aking kinalalagyan ngayon, sapagkat naghihirap ako sa impyernong ito. Luke chapter 16. Sabi ni Abraham, kahit mabuhay ang patay sa mata nila, kung hindi sila sasampalataya, hindi sila maligtas. Nandun si Moses, nandun sa lupa si Moses, ang mga propeta, hayaan mo pakinggan sila. Amen? Anong ibig sabihin? Nandun ang mga preacher, nandun ang beloved evangelist Will Estrada Almeida, ng aking propeta. Nandun ang mga ordained preacher, hayaan mong pakinggan sila. Sapagkat ang pananampalataya nang gagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. For without faith, it is impossible to please God. Amen? Yun pala ang kaligtasan. Kinakailangan sampalatayanan mong ebanghelyo. Kinakailangan paniwalaan mo. Tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas before it's too late. Bago maging huli ang lahat, mga minamahal. Amen? Kaya huwag nating sayangin ang pagkakataon katulad nito. Huwag nating sayangin ang kalayaan binigay ng Diyos sa atin. Kung meron kang magagawa sa ebanghelyo, itulong mo, may magawin mo na. Dahil pagdating mo sa kabilang buhay, wala nang magagawa. Stop na lahat. Amen? Kahit kami, pamimahal, palipas na rin. Alam mo ang prayer namin, mahal? Mahal na Panginoon, yung mga susunod na henerasyon sa amin, gamitin mo. Gawin mo silang preacher, gawin mo silang mangangaral mo, O Diyos. Amen? Yun lang ang buhay. Mahal. Parang kailan lang, mga kapatid. Nagsimula ako mag-preach ng gospel, mahal, ako po ay 23 years old. Mahal, at ako po ay 40 anyos na ngayon sa church, mga kapatid. At mga minamahal, sabi ko nga, sana kahit ako'y 70, 80 years old na ginagamit pa rin ako ng mahal na Panginoon. Sana kahit 80 na ako, 90 na ako, tumatayo pa rin ako sa pulpito. Nangangaral pa rin ako. Sapagkat ang sarap mangaral ang ebanghelyo. Lalo nakikita mo lumalapit ang mga kaluluwa mo sa ebanghelyo. Amen? Napaka-importante nito, mahal. Nakita ko ito sa mga mahal sa ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Na-motivate ako sa kanilang mga turo, sa kanilang mga aral. Kaya itong binabahagi ko sa taong minmahal kung ano yung natutunan ko sa kanila. Kung sino man ang sasampalataya sa ebanghelyo, maliligtas siya. Ang hindi sasampalataya, mapapahamak siya. Kaya walang kalugihan sa mga ngaral. Mahal, ipangaral ang ebanghelyo, maniwala ka sa hindi, mahal, mangangaral pa rin yan ang ebanghelyo. Hindi nyo man siya pansinin, mahal, mangangaral pa rin ang ebanghelyo yan. Amen? Hindi titigil yan hanggat hindi Diyos ang magpapatigil sa kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. So may binanggit po si St. Paul, mga minamahal, dito sa 2 Corinthians chapter 9. Verse 14 hanggang 15, mga kapatid. Dito sa ating key verse. Bago natin iwanan itong ating key verse, mga mahal, meron tayong lilinawin. Sabi ng 14 and 15, even so the Lord has commanded that those who preach the gospel should live from the gospel. Sino man ang mabuhay sa ebanghelyo, mabuhay sa ebanghelyo. But I have used none of these things, 15, neither have I written these things
that it should be so done unto me. For it will be better for me to die than that anyone should make my boasting void. Sabi ni Paul, mabuti pa ang mamatay kaysa hamakin at pulaan yung aking pangangaral ng sino man. Mabuti pang mamatay na ako kaysa pulaan yung aking pangangaral kay Kristo sa mga tao. Amen. Sabi ni Paul, mga mahal, ang nabubuhay sa Ebanghelyo, mabuhay sa Ebanghelyo, lahat magsabing praise the Lord. Sabi naman ng 2 Corinthians chapter 2 verse 17, sapagkat hindi kami gaya, for we are not as many which corrupt the word of God, but as of sincerity, but as of God, in the sight of God, speak we in Christ. Tagalog, mga mahal, sapagkat hindi kami gaya ng karamihan, na kinakalakal ang salita ng Diyos, kundi sa pagtatapat at gaya ng mula sa Diyos, sa harapan ng Diyos ay nagsasalita kami para kay Kristo. Sa panahon po ni St. Paul, mga kapatid ko, ilang mga preachers po nung kanyang panahon, sinisira po nila ang Word of God. O kunwari, nagmamalasakit sila sa mga nakikinig ng kanilang mga pangangaral, pero ang totoo, may mahal, hindi talaga pagpapalaganap ng Ebanghelyo ang pakay nila, kundi they just wanted money. Kaya sinabi niya, may mahal, hindi ko pinapangalakal ang Ebanghelyo ni Kristo. Hindi ko ginagawang hanap buhay ang Ebanghelyo ni Kristo. Mga minamahal, lahat magsabing praise the Lord. Ngayon, ganun din, mga minamahal, may mga mangangaral po na ang malasakit nila sa miyembro ay pera nila. Hindi po ang katotohanan ng Ebanghelyo. Hindi po kaligtasan ng mga tao ang after. Amen? Ingat kayo ron, mga minamahal, sa mga ganon. Dapat mayroon pong nangyayari, mga kapatid ko, sa ministry. Dapat gumaganda, dapat lumalago. Dapat dumadami ang miyembro, lahat magsabing praise the Lord. Dapat ang miyembro na be-bless. Amen? Na-feel natin ang Holy Spirit. Bumababa ang kapangyarihan ng dakilang Diyos. Ibig sabihin, yung ating pagsamba, genuine. Yung ating pagsamba, mga minamahal, nakakaabot sa trono ng dakilang Diyos. Kaya lahat ng nag-aakalang ang pangangaral ay hanap buhay or creating money, nasa 1 Timothy chapter 5 verse 6 at chapter 6 verse 5. Anong sabi ron, mga mahal? Perverse, disputing of men of corrupt mind and destitute of the truth, supposing that gain is godliness. From such withdraw thyself. Lumayo ka sa mga bagay na ito. Tingnan natin sa Tagalog po, beloved. 1 Timothy chapter 6 verse 5. Sa aklat ng unang Timoteo, kapitulo 6, versikulo 5, pagtataltalan ng mga taong masasama ang pag-iisip at salat sa katotohanan, na nagsipag-akala na ang kabanalan ay paraan ng pakinabang. Amen. Say, praise the Lord. Ito po, mga minamahal, yung mga taong masasama daw ang pag-iisip, salat daw sa katotohanan, yung nag-aakalan ang pangangaral ng Ebanghelyo, yung hanap buhay, creating money. Nagsisipag-akala na ang paglilingkod sa Diyos ay paraan ng pakinabang. So mga kapatid, hindi tayo ganon. Amen ba? Hindi ganon ang Jesus Miracle Crusade. Lahat magsabing praise the Lord. Magtataka kayo kung bakit wala pa tayong sariling sambahan hanggang ngayon, mga mahal. Bakit? Sapagkat nung panahon na malakas ang ating beloved honorable pastor, lahat po ng tithes and offering, mga mahal, ibinubuhos sa mga krusada. By the million ang gastos, mga minamahal, sa mga krusada. Inuna ang kaluluwa. Amen. Inuna, mga minamahal, gastusan ang mga kaluluwa, mga kapatid. Kaya ngayon, milyon, mga minamahal, ang bilang natin. At lahat yan, Spirit-filled Christian. Tinanggap ang kaligtasan, mga minamahal, genuine. Tinanggap, mga minamahal, ang Holy Spirit. Amen. May takot sa Diyos, mga minamahal. Dati, lawbreaker. Ngayon, law-abiding citizen. Amen. Say, praise the Lord. Kaya naman, mga minamahal, maging ang mga public official natin, mga kapatid, dinadala na ng dakilang Diyos sa tunay na ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Amen po? So we are the representative of God in this world.
tayong mga anak ng Diyos, mga minamahal, tayo po ang representative ng dakilang Diyos. Sa atin magmumula, paano nila makikilala ang dakilang Diyos. Amen? Mga minamahal, dadalhin natin sa mga tao, mga kapatid ko, ang ebanghelyo. Ang sabi ng Bible, mga minamahal, ang diablo, mga kapatid ko, sabi rito, the God of this age has blinded the minds of unbelievers. Binulag ng diablo yung kanilang kaisipan. Tinakpan ng diablo, mga minamahal, yung kanilang kaisipan upang hindi nila makita ang liwanag ng ebanghelyo, mga minamahal. Dito lamang, mga kapatid, ito lamang ang makapagpalaya sa kasalanan ng tao. Dito lamang tayo makakalaya, mga minamahal, sa ebanghelyo. Wala na pong iba. Walang ibang katotohanan kundi si Kristo lang. Amen? Kaya ating dadalihin ang salita ng Diyos sa mga taong binulag ni Satan, mga minamahal. Mga pinaasa sa religion, mga kapatid ko, na made by men. Religion, mga minamahal, mula nung ating pagmulat ng ating pangunawa sa mundo hanggang sa tayo tumanda, walang pagbabago, mga minamahal. Walang kagalingan, walang patunay na tayo po ay may kaligtasan at tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Walang prueba. Pero nung tayo makakilala kay Kristo sa gawaing ito, sa Jesus Miracle Crusade, nung tayo mabautisman sa tubig sa pangalan ni Jesus, namulat tayo minamahal sa katotohanan. Kailangan pala paglingkuran ng Diyos sa espiritu at katotohanan, minamahal. Ang maglingkod pala sa Diyos, makakalaya ka pala sa kasalanan. Amen. Grabing kapayapaan, kagalakan sa puso't isipan mo, minamahal. Matulog ka katulad ng sanggol. Payapang payapa. Wala nang kabalisahan. Amen? Praise the Lord! Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Alam nyo, ang mga nasa religion made by men, they will always choose the easiest way. Pinipili nila lagi, may mahal yung comfort zone na paglilingkod. Mga mahal, yung maluwang na pintuan, malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. Yun ang gusto nilang daanan. Amen. Pero tayo, mga minamahal, nagtiyaga tayo, nagtiis tayo. 3 times a week, nandito tayo, nagpupuri sa mahal na Panginoon. Amen. Umulan, umaraw, bumagyo, mga minamahal. Amen. Nandito tayong lahat. Kahit minsan tinutuluan tayo, mga minamahal, ang butas-butas na yero. Amen ba? Pero sabi ko nga sa inyo, mga minamahal, itong tandaan natin. Ang ulan, imbento ng Diyos yan. Hindi ka hayaang magkasakit kung dahil sa gawain nababasa ka. Amen? Imbento ng Diyos yan. Mahin mahal, importante, pinupuri mo siya. Praise the Lord! Alin mga minamahal ang easy? Alin mga minamahal ang gusto natin? Yung tumutulo, kaunti, o yung impyernong naglalagab lang? Amen? Pag sinabi mo, minamahal, saka na ako dadalo pag wala ng ulan. Pag hindi ka dumalo, minamahal, 1 week lang, manlamig ka. Nakawin ng demonyo ang pananampalataya mo, minamahal, pag hindi ka na dumalo. Amen? Kala mo may faith ka pa, pero wala na pala. Minamahal. Paniniwala na lang ang alam natin. Amen? Praise the Lord, minamahal. Mga kapatid. Kaya mga minamahal, sabi ng beloved pastor natin, malamig ka? Magpakalamig ka, ang impyerno mainit pa rin. Hindi kailanman lalamig ang impyerno. Manghina ka, may mahal, malupaypay ka sa pagsubok. May mahal, wala yan. Hindi, mangin mahal, yan ang dahilan para tayo kalimutan ng mahal ang Panginoon Diyos. Siya, praise the Lord, may mahal. Kailanman hindi tayo iwanan ng mahal ang Panginoon. Pero pag pinabayaan mo siya, pinabayaan mo ang pagdalo, may mahal, pababayaan ka niya. Amen? Lagi sinasabi ng beloved pastor yan, manghina ka, manlamig ka. Manlamig ka, may mahal, mainit pa rin ang impyerno. Naghintay. Kaya ang paglilingkod sa dakilang Diyos, not by sight, not by emotion, not by feeling, but by faith. Yung pakiramdam mo, minamahal, sa tuwing panahon ng pagdalo sa gawain ng mga Panginoon, para ka nilalagnat. Amen? Pagdating ng hapon, minamahal, tapos ng gawain, masigla na tayo. Ano na tayo sa mga pasyalan? Minamahal, huwag tayong padaya sa kaaway. Amen ba? Tsaka yung manyana habit, minamahal,
Saka na lang po ako dadalo man Panginoon, padala ko na lang yung tithes ko. May transaction pa ako eh. Wala pa nung hati tayo. Kahit na ilang milyon pa yan. Kung hindi ka dadalo sa gawain may mahal, hindi tanggapin ng Diyos yan. Kailangan ng Diyos, ng dakilang Diyos, yung pag-ibig mo sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord, may mahal. So dala natin ang gospel. Hindi galing sa religion made by man. Powerful gospel. Powerful word of God. Amen. Tayong inutusan ng dakilang Diyos para iligtas sa mga tao sa impyerno, mga kapatid. Amen? This is the church of the living God. Powerful church. Sabi ng Bible, may mahal, Peter, upon this rock, I will build my church. And the gates of hell shall not prevail against it. Amen? Ang church of Jesus Christ, itinayo, mga mahal, hindi ng tao. It is built by the Lord Jesus Christ. It is built upon the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Lahat magsabing, praise the Lord, min mahal. Kaya hindi kayang patigilin, even the gates of hell, ang church. Hindi kayang pahintuin ang church na kahit ilang milyong demonyo, min mahal. Pigilin tayong mangaral, pigilin tayong mag-share ng gospel, min mahal. Sabi ni Pablo, mabuting pang patayin nyo na ako kaysa pigilin nyo akong mangaral ebanghelyo. Amen! Say, praise the Lord! Kaunti po ang tinawag ng dakilang Diyos bilang preacher. Pero bawat isang ipinanganak, mga mahal, na muli sa Church of the Living God, taga-akay po ng kaluluwa yan. Mga mahal, ang tawag dyan, personal evangelism. Amen. Acts chapter 12 verse 24, sabi ng Bible, but the word of God grew and multiplied. Mga mahal, ang word of God lumago, nagmultiply, mga mahal, ang mga tao. Nagligtas ang mga tao, mga mahal. Bakit lumalago ang church nung araw, mga mahal, panahon ng mga apostol? Ang sikreto nila, mga kapatid, unity. Amen. Unity, mga mahal. Yung mga apostol, mga kapatid, pag nagkrusada sila, hindi nila pinapangaral, mga mahal, yung anumang pangaral, mga kapatid ko, sa pinansyal. Ang pinapangaral nila, mga mahal, ayon, batay sa Word of God, tithes and offering. Pero ginagawa ng mga apostol, ginagawa ng mga miyembro, mga mahal, binebenta yung kanilang bukirin. Yung pinagbentahan, binibigay sa kanilang beloved pastor para magamit sa pangangaral ng Ebanghelyo. Hindi nila pinangaral yun. Bahay at lupa, binibenta nila, binibigay sa kanilang beloved pastor. Ganon sila kabapagmahal sa dakilang Diyos nung araw. Amen? Anong pangaral nila? Jesus is coming soon. Kaya mga minamahal, ganon na lang sila kasigurado, mga kapatid ko. Amen po ba? Kaya naman, mga minamahal, sabi ng Bible, mga kapatid ko, ang ebanghelyo, mga mahal, ng panahon na yun, sabi ng Bible, the word of God grew and multiplied. Lumago, mga mahal, ang ebanghelyo ni Kristo ng mahal ng Panginoon. Amen. Alam niyo, mga mahal, meron akong isang nabasa, mga kapatid. True story po ito. Isang pastor, mga minamahal, meron siyang nakakakilabot na panaginip. Kakilakilabot yung kanyang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakatayo daw siya, mga mahal, sa hukuman ng mahal na Panginoon. Nakatayo daw siya sa hukuman ng paghatol ng dakilang Diyos. At tinanong siya ng dakilang Diyos. Ang tanong sa kanya, nasaan ang kaluluwa ng iyong mga kaibigan? Nasaan ang kaluluwa ng iyong mga mahal sa buhay? Ang sabi niya, hindi ko po alam, Panginoon. Bigla po siyang bumulusok. Nahulog po sa impyerno. Mga mahal. Alam niyo po, mga kapatid ko, paggising niya, kinuwento niya sa kanyang misis. Habang kinukwento niya, mga mahal, yung panaginip niya sa kanyang misis, bigla siyang nabuwal. Binawian siya ng buhay. Totoo yung panaginip. Ibig sabihin, warning. Amen.
Kaya sabi po, mga mahal ng nabasa natin kanita, kay Paul, bakit tayo nangangaral? For if I preach the gospel, I have nothing to boast of, for necessity is laid upon me. Yes, who is me if I do not preach the gospel? Sabi ng 1 Corinthians 9:16, mga mahal. Pasahin natin ulit, beloved. Sa Tagalog po, mga mahal. Unang Korinto po, Kapitulo 9, talatang 16 po. Ayon sa unang Korinto 9, versikulo 16. Sapagkat kung ipinapangaral ko ang ebanghelyo, ay wala akong sukat ipagmapuri, sapagkat ang pangangailangan ay naiatang sa akin, sapagkat sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo. Amen. God bless you po. Sa aba ko, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo, sa English po, yes, who is me if I do not preach the gospel? Ano yung who? Who, ibig sabihin yan, a condition of deep suffering. Yan ang ibig sabihin yan. Isang kondisyon ng malalim na pagdurusa yan. Calamity, affliction, mga mahal. Isa lang ang meaning yan. Kapahamakan, paghihirap, yan ang ibig sabihin ng woe. Mapapahamak ako, mga mahal, kung hindi ko ipangaral ang ebanghelyo ni Kristo. Yan ang ibig sabihin nun. Nakikinig po ba kayo? So, most important, mga minamahal sa ating buhay, is to preach the gospel for the salvation of lost soul. To escape the fires of hell. Yan ang ating target. Kaya tayo nangangaral ng ebanghelyo, mga minamahal, para agawin sila sa kamay ni Satan. Para agawin sila sa apoy ng impyerno. Hindi tayo nagpaparami dito para maraming tithes and offering. Hindi po. Nagpaparami tayo dito para maraming akit sa langit. Magmana ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen. Yan lagi ang sinisigaw ng ating beloved honorable pastor. May mahal. Ganyan kahalaga ang kaluluwa sa ating mga magulang sa dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. Kinaway lahat tayo, may mahal, magkaroon po ng totoong pasanin, may mahal, sa gawain ng mahal na Panginoon. 1 Thessalonians chapter 2, verse 4. But as we have been approved by God, sabi ng Bible, 1 Thessalonians chapter 2, verse 4. But as we were allowed of God to be put in trust with the gospel, sabi rito, even so we speak, not as pleasing men, mga mahal, but God which trieth our heart. Tingnan nyo, sa Tagalog po. Sa aklat ng unang taga-Tesalonika, Kapitulo 2, versikulo 4, kundi kung paanong kami pinamarapat ng Diyos upang pagkatiwalaan kami ng Ebanghelyo, ay gayon namin sinasalita, hindi gaya na nagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa Diyos na sumusubok sa aming mga puso. Amen. Amen. Praise the Lord. God which trieth our heart. Yun ang layunin natin, mga mahal. Hindi natin ginagawa itong pangangaral para malugod ang tao sa atin. Amen? Kundi sabi rito, mga mahal, para ito sa Diyos na sumusubok ng ating mga puso. Lahat magsabing amen? Kundi kung paanong kami minarapat ng Diyos. Tingnan nyo, mga mahal, minarapat lang pala eh. But as we have been approved by God to be entrusted, pinagkatiwalaan lang pala. To be entrusted with the gospel. Amen. Pinagkatiwalaan tayo ng mahal na Panginoon na magdala ng kanyang sagradong salita. Imagine, mga mahal, salita ng Diyos, ibigay mo lang sa tao, magbago na siya. Amen. Bigay mo lang sa tao, mga mahal, kahit cancer, leukemia, TB, diabetes, gagaling siya. Amen. Ganun lang kasimple. Ang dami nating Bible sa ating mga bahay. Ang dami nating mapagkukunan ng Bible. Pag nahahawak na natin ang Bible, i-share mo lang, mga kapatid, sa iyong kapwa. Pagpapalain na siya ng mahal na Panginoon. Tatakas na ang demonyo sa kanya. Amen. Praise the Lord. Kaya mga mahal, maalala ko tuloy. Ating beloved mami, mga mahal,
dating naghanda na ng kabaong niya. Sa kanyang cancer, sabi ng doktor, 2 years na lang ang buhay mo. Pasyalan mo na ang gusto mong pasyalan. Kainin mo na ang gusto mong kainin. Anong 2 years, may mahal? Ang iksi niyan. Amen? May mahal, wala na. Dinala sa iba't ibang mga bansa, mga minamahal. Para pagamot, walang nangyari. Isang araw, may mahal. Sa television, mami, TV program, may mahal, na-save. Taas mo ang kamay, taas mo ang kamay. May mahal, tingnan nyo. May mahal. Dating naghanda ng kabaong, naghanda ng libingan, may mahal, hukayin na lang. 2 years, may mahal, wala na. Narinig ang ebanghelyo galing sa Jesus Miracle Crusade. Napakinggan ang pangangaral ng Jesus Miracle Crusade. Napakinggan ang pangangaral natin, beloved Honorable Pastor Will Distrada Almeda. Tumalima sumunod, may mahal. Ngayon, 30 years ang dinagdag na buhay. 30 years ang binagdinagdag na buhay, may mahal. Purihin ang mahal na Panginoon. Word of God. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, sabi ng salita ng Diyos, ipinagkatiwala lamang sa atin. Nagtiwala ang dakilang Diyos sa atin, may mahal. Pinahawak sa atin ang kanyang salita with anointing, with power. Para ibahagi sa iba. Para maraming akit sa langit magmana ng buhay na wala hanggan. Bago sila akit sa langit, kahit mangin mahal may taning na ang buhay, bago sila akit sa langit, bago matanggap mangin mahal ang langit at buhay na walang hanggan, dagdagan ng Diyos ang buhay nila. Mag-enjoy muna sa lupa. Amen. I-enjoy muna ang mga pangako ng dakilang Diyos. Material, financial, mangin mahal, higit sa spiritual na bagay. Kalusugan, mangin mahal. Ipadama muna ng mahal ang Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya may mahal, kung iisipin mo, millions and billions, may mahal, are thrown in hell. May mahal ngayon. Bawat minuto, bawat segundo, may namamatay. May itanatapon sa impyerno, may mahal. So, we must do the will of God. May mahal, gawin natin, mga kapatid. Kaya hindi po tayo nang hinayang. Hindi tayo nang hinayang sa pagtulong, mga minamahal. Sa inyong mga financial, mga minamahal, hindi tayo nang hinayang. Bakit? Magligtas ang Diyos ng kaluluwa sa impyerno, may mahal. Pagalingin niya katulad ni Mami. Ami? Amen? Praise the Lord! Alam niyo, nung mga minamahal, nakaligtaan ko ng mag-asawa nung araw. Nasa edad na ako na ako'y nag-asawa. Kasi nalibang ako, may mahal, sa mga krusada, sa mga pangangaral. Hindi ko na inisip, may mahal, yung aking edad. Kasi ang sarap mangaral. Amen. May mahal. Say praise the Lord, mga kapatid. Ganon pala, may mahal. Kapag ang kaligtasan ng kapwa ang inisip mo, may mahal. Sabi ng beloved Honorable Pastor, may mahal. Serve the Lord without any mental reservation, but rather with an open heart. Ganyan, may mahal dapat. Dapat pag naglingkod ka pala, may mahal, wala kang ibang layunin, wala kang iba nasa isip, kundi palugdan siya. Amen! Praise the Lord, may mahal. Kaya kung paano yung napag-aralan natin last Friday, may mahal, si Moses nang siya'y manalangin at nagwawag ang Israel, may mahal, at siya'y mangalay, mga kapatid ko, at bumababa yung kanyang kamay, nagwawag yung kanilang mga kaaway. Tumakbo siya Aaron at si Ur, at inalalayan nila ang kamay ni Moses, may mahal. At nung kanilang inalalayan, nagwagi po ang Israel, may mahal sa labanan. Amen. Ganon din sa panahon natin, tulong-tulong tayo, may mahal. Tumulong tayo, mga minamahal ko, sa mga preachers, financially, para maikalat ang salita ng Diyos, may mahal, through crusades. Amen po ba? Para manatili, mga minamahal, ang ministeryo ng pangangaral. Lahat magsabing, praise the Lord. Sino kapag wala nang magbigay, wala nang mahal magsuporta sa gawain, stop na ang gawain. Stop na ang chapel. I-close na natin ito, mahal. Wala na. Pag hindi tayo nagsamba, lahat ng sakit nating pinagaling ng dakilang Diyos, lahat, mga minamahal ko, ng kahirapan sa buhay, babalik yan sa atin. Kapag hindi na tayo nakasamba. Amen ba? Yan ang nakakatakot, may mahal. So praise the Lord. Kaya nga,
kahit pandemic, mga mahal noon, kahit pinipigilan tayo, mga mahal. Sa Pampanga, mga kapatid ko, pinigilan kami ng pulis. Sabi ko, sir, kaya matigas ang ulo ng ilan mga miyembro namin, sumusaway sa inyong mga checkpoint. Bakit? Kasi po, pinagaling sa cancer yan eh. Pinagaling sa leukemia yan eh. Libre. Panalangin ng beloved honorable pastor namin. Mga mahal. Amen? Kasi pag tumigil po kami magpuri, sir, babalik yung mga masama naming ugali. Babalik yung sakit namin. Yung mga NPA dito, mga mahal, babalik sa bundok yung mga yan. Amen? Oh, mga mahal, di sakit ng ulo ng mga pulis. Oh, pero kung pahintulutan nyo kami, mga mahal, tumutulong kami sa gobyerno. Amen? Tumutulong kami sa gobyerno, mga mahal, napipigilan ng kasamaan. Say, praise the Lord. Mga mahal, sabi ng pulis, sige po, linggo dadalo rin ako sa inyo. Lahat magsabing praise the Lord, may mahal. Paliwanag ng mahal na pastor yan, hindi galing sa akin yan. Amen po? May mahal, purihin ang mahal na Panginoon. Kaya, may mahal, magsuporta tayo, may mahal. Gawin natin mga kapatid. Mamaya, maglagay ako ng box, may mahal, sa harap, mga kapatid ko. Para sa krusada, may mahal, magbigay kayo, may mahal, sa mahal na Panginoon. Magkano, may mahal? Anong hipo sa inyo ng mahal na Panginoon? May mahal? 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 30,000. May mahal. Bigay sa gawain ng mahal na Panginoon. Pagpalain ka ng dakilang Diyos. May mahal. Gamitin yan para sa krusada natin. Amen mo ba? May mahal, yung ating mixer, mga kapatid. Sira-sira na. Yan. May mahal. Nag-iisip ako, mga kapatid, anong gagamitin natin sa krusada? Magkano bili natin dyan natin? 130,000. May mahal. Digital, mga kapatid. So wala akong mahiraman sa mga outreach natin. May mahal. Sa mga nearby, mga kapatid, wala akong mahiraman. May mahal. Tayo ditong gamitin ng Diyos. Amen! May mahal. Meron pa tayong 2 weeks na natitira, mga kapatid ko. Kung kinakausap kayo ng dakilang Diyos ngayon, may mahal. For the sake, may mahal, sa mga taong nasa lusak ng kasalanan ngayon, 130,000, may mahal. Bibili tayo ng bago. Say praise the Lord, may mahal. Say praise the Lord. May mahal. Meron tayong paparating, may mahal, na hindiram ko lang, huwag kayong pumalakpak. Hindiram ko lang ng mga speaker, 6, may mahal. 6 na speaker. Nagpahiram ang mga ibang outreach natin, may mahal, ang babait nila. Amen? Para may mahal sa ating krusada. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin, mga kapatid. Amen? May mahal. Ngayon, problema ko, may mahal, yung mixer natin, mga kapatid ko. Nasa kamay ng mahal. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos natin, may mahal. Amen? Hallelujah. Praise God. May mahal, handa na yung ating box, mga kapatid ko. Pakilagay po sa harapan. We are one in the band of love. May mahal. We are one in the band of love. Tayo po isa sa katawan ng mahal na Panginoon. Minamahal. Dapat isa po ang ating layunin, one mind, one faith, one baptism. Amen? One purpose, minamahal. We are one in the band of love. Bago natin patanggapin ang mga baguhan, minamahal, and beloved Brother Eddie, mamaya, mga kapatid ko, we are one in the band of love. Amen. Lumapit kayo, minamahal, kung kinakausap kayo ng dakilang Diyos natin, mga kapatid ko. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We have joined our spirit with the Spirit of God. We are one in the band of love. Yes, we are one in the band of love. We are one in the band of love.
Patuloy mo mahal. We are one in the band of love. We are one in the band of love. Mga minamahal, sa mga nais po, We are joined sa ating ang pinagkakasada, mga kapatid, tayo po'y lumapit pamanol dito sa harapan, ay bakit po dito mga kapatid. Kung magkano lang po yung inyong makayanan, mga kapatid, para tayo pong lahat ay pagkaroon ng ating pinagkakasada, Panginoon. Yes, amen, hallelujah. We are one in the band of love. We have joined our spirit with the spirit of God. We are one in the band of love. We are one in the Mga band. minamahal, huwag po kayo mahiya. Tayo naman na lumapit dito, mga minamahal sa harapan. We are May one. bakit tayo mga kapatid sa mga nais pong maging kabalikan mga minamahal sa ating alam po The Spirit, with the Spirit of God, we are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are joined by the Spirit, with the Spirit of God. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are joined by the Spirit, with the Spirit of God. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. Yes, amen. We are joined by the Spirit, with the Spirit of God. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are one in the band of love. We are joined by the Spirit, with the Spirit of God. We are one in the band of love. 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 Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Ating palakpakan ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you mga minamahal. Ang ating pinakamahal na Panginoon po magpala sa inyong lahat mga kapatid. Alam niyo po mga minamahal, yun pong ating pagbibigay, lalo ng ating ginawa ngayon, ang tawag diyan ay sacrificial giving. Mga minamahal. Dahil nakapagbigay na tayo kanina sa tithes and love offering mga kapatid, then ito sacrifice. Kumbaga, sacrificial giving. Maaaring yung iba kumbaga, may pinaglaanan, pamasahin na lang pauwi, binibigay nila, nakikita ng ating dakilang Diyos yan. Amen? Alam niyo po, sa banal na kasulatan, mga minamahal, nais ko lang pong ano sa lahat ng ating mga kapatiran, lalo na sa medyo nag-alinlangan. Alam niyo po, minamahal, sa Biblia, pagdating sa pagbibigay, china-challenge tayo ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito. Sa ibang bagay, ayaw na mahal pa na subukan mo siya Maminawal, pero pagdating sa pagbibigay, china-challenge tayo ng ating mahal na Panginoon sa Malakias Kapitulo 3. Subukan niyo ako sa bagay na ito. Ang sabi ng mahal na Panginoon, yung pagbibigay. At titingnan, ipapakita ko sa inyo, bubuksan ko ang dungawan sa langit at ihulog sa inyo ang pagpapala.
Isang pagpapala pa lang, wala na raw sapat na silid na kalalagyan. Grabe magpala ang mahal na Panginoon. Amen? Amen. Maalis yung pagiging bugnutin mo. Kung dati lagi kang, kumbaga para kang ipinagli sa sama ng loob, mga minamahal. Kapag ikaw ay anak ng Diyos, Kristiyanong mapagbigay, mga kapatid, ang sabi sa Biblia, ang kaluluwang mapagbigay ay tataba. Amen? Hindi man tataba yung katawan mo, yung kaluluwa mo mataba, mga minamahal. May kagalakan ka, mga kapatid. Sa Biblia, sinubukan po ng mahal na Panginoon, mga minamahal, yung ating amang Abraham, mga minamahal. Hiningan siya ng pagsasacrifice. Ang hiningi pa ng sakripisyo yung kaisa-isa niyang anak, mga minamahal. Pero ibinigay pa rin yun ng ating amang si Abraham. Amen! Amen! Sa atin, pinansya lamang, mga minamahal. Kaya po mga kapatid, huwag kayong manghinayang sa pagbibigay. At sa pagkakataong ito mga minamahal, darako na po tayo sa pagpapatanggap sa ating mga minamahal na mga kapatid, ating minamahal na mga bisita, mga minamahal, purihin ng ating pinakamahal na Panginoon. Narito po ang ating beloved preacher, beloved Brother Eddie Grapani, purihin ng ating pinakamahal na Panginoon para po sa pagpapatanggap ng ating minamahal na mga bisita. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo. Hallelujah. Sa ating mga walang kabisita. Hallelujah. Napakabalan niyo po. Hallelujah. Na kayo po ay nakarinig ng salita ng ating pinakamahal Hesus Kristo. Napakinggan po natin ang kapangyarihang Ebanghelyo ng kaligtasan na kung saan, hallelujah, sabi nga ng Biblia, ang salita ng ating dakilang Diyos, ating paunawain, hindi lamang po itong salita. Dapat mayroong mangyari. Dapat mayroong resulta. Ang resultang ito, ang siyang prohiba, hallelujah, na tayo nga po ay anak ng ating dakilang Diyos. Ang prohiba na dapat dito pa lamang sa lupa, abang pinamumuhay natin ang salita ng ating dakilang Diyos, dapat mayroong prohiba na tayo nga po ay anak ng ating dakilang Diyos. Ang ating paglilingkod, hindi po pwedeng baka sakali. Ating tiyakin, dahil nga po ating narinig, hallelujah, ang kaparusahan ng kasalanan ay kapahamakan doon sa buhay, sa impyerno. Totoo ang impyerno, totoo ang langit. At lalo't higit, totoo ang salita ng ating pinamahal Hesus Kristo. Dahil sabi ng Biblia, mawala man, hallelujah, ang lupa at ang langit lilipas. Pero ang pangako ng ating dakilang Diyos sa kanyang banal na kasulatan ay mangyaring maging totoo. Ang sabi ng banal na kasulatan, magugulat po kayo, lahat daw po ng tao ay hindi anak ng dakilang Diyos. John 1:12. Yung anak lamang ng ating dakilang Diyos ay yung binigyan ng karapatan ng ating pinakamahal na Panginoon na magiging tunay na anak ng ating dakilang Diyos ay yung tumanggap at sumampalataya sa makapangyarihang pangalan ng ating pinamahal na Hesus Kristo. Kaya napakahalaga ang araw na ito. Hallelujah. Inyo po narinig ang tunay na Ebanghelyo ng kaligtasan at narito po ngayon, hallelujah, kayo po'y pinagpalalubos ng ating pinakamahal na Panginoon. 4 po ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay panampalataya. Panampalataya sa nag-iisang Diyos, walang ibang Diyos, kundi ang ating pinamahal Hesus Kristo. Siya ang nabuhay na mamuli, siya ang namatay, siya ang naghirap, siya ang nagtubos sa ating mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo upang taat siya po ay nabuhay na magmuli para, hallelujah, upang sabihin sa atin na tayo nga po, hallelujah, ay iniibig ng ating dakilang Diyos. Tiyak ang kaligtasan pag tayo po ay sumunod sa kaluban ng ating pinamahal Hesus Kristo. Ang pangalawa ay yung pagbautismo po, ang pangalawa ay ang pagsisisi. Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng tao ay nagkasala. Hindi lahat ay karapat-dapat sa harapan ng ating dakilang Diyos. At ang kasalanan ito, ang sabi ng banal na kasulatan, dapat ating pagsisihan sa harapan ng ating pinakamahal Pinoon. Hallelujah. God is a merciful God. Anumang uring kasalanan mayroon tayo, hallelujah, ang ating dakilang Diyos ay handa magpatawad ng ating kasalanan. At ang kasalanan ito, ang totoong, hallelujah, repentance, ang totoong pagsisisi, ay hindi na po natin balikan ang ating buhay makasalanan. Paano po natin magawa ito? Dahil tayo nga, mahina ang tao, kailangan po natin, hallelujah, ang ating pinakamahal Panginoon. Ang pangatlo ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Gawa 2:38, ang sabi po doon, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Hallelujah, upang mapatawad ang ating makasalanan. At pakalob sa atin, hallelujah, ang Espiritu Santo ng ating pinakamahal Panginoon. Una, panampalataya. Pangalawa, ang pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Walang ibang pangalan ang ibinigay dito po sa atin upang tayo po'y maligtas, upang tayo po'y mapatawad, kundi ang makapangyarihang pangalan ng mahal Panginoon. Acts 4:12, walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit
upang maligtas ang tao, kundi ang mga kapangyarihang pangalan ng ating pinakamahal na Panginoon. At ang pang-apat, ito na po ang napakahalaga, ang Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos. Tulad nga po ating nabanggit kanina, paano magpaglingkuran, hallelujah, ng ating pinakamahal pa. Paano iwasan ang makasalibutang makasalanang ito? Pag ikaw ay may, hallelujah, may Espiritu Santo ng ating dakilang Diyos, with isang pang-apat, siya po ang magagabay sa atin upang tayo po ay makalakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Dahil ang taong may Espiritu Santo ng ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, matatakot na po itong magkasala, mayroong conviction, hallelujah, kaya ating iniiwasan, hallelujah, ang kasalanan. May kapangyarihan, hallelujah, ang tunay na anak ng ating pinakamahal na Panginoon. Sa makatuwid, pag ikaw ay anak ng ating dakilang Diyos, mayroong tanda, mayroong ebidensya. Hindi po pwedeng, hallelujah, baka sakali. Hallelujah. Ang sabi ng banal na kasulatan, tiyakin po natin na dito pa lamang ang ating pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay doon sa langit. Hallelujah. Ano palatandaan? At pinapakinggan ng mga patuto. Lucas 4:19-20, nakasulat po doon. Hallelujah. Pag ikaw ay may kapangyarihan sa kaaway ng ating dakilang Diyos, sa lahat ng mga sama, isa sa palatandaan na ang pangalan mo ay nakasulat na doon sa langit. Hallelujah. Kaya ating pong gaganapin, hallelujah, bilang pagpapakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos, ating pong itaas ang ating kamay, bilang pagsuko, papakumbaba sa harapan ng mga Diyos, walang iba, kundi ang ating pinakamahal na Panginoon. Isuko po natin ang ating sarili, tanggapin niyo po ang ating pinakamahal na Panginoon, sundan niyo po ang maiksing panalangin ito bilang pagtanggap. Dahil ang sabi nga ng ating nabasa, John 1:12, doon lamang sa tumanggap, hallelujah, sa ating dakilang Diyos, sumampalataya, naniwala sa pangalan ng ating pinakamahal Panginoon, ang iyong may karapatan na magiging tunay na anak ng ating pinakamahal na Panginoon. Sundan niyo po ang miksing panalangin ito, hallelujah. Dakila't mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo po, mahal na Panginoong Yesus, narito po ako, isang taong makasalanan, lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba. Mahal na Panginoon, patawarin niyo po ako sa lahat kong mga kapagkakasala sa iyo. Ako po'y nagsisisi sa lahat ko pong mga kasalanan. Tulungan niyo po ako na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas mo po ako sa sampu na aking mahal sa buhay. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, aking tinanggap. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At kami po'y manalangin para sa inyo. Hallelujah. Samahan niyo po kami. Hallelujah. So nang darahin po natin bilang Pastor po, mahal na Panginoon. Maraming salamat dakilang Diyos sa patuloy ng pagliligtas. Maraming salamat, mahal Panginoon, sa iyong dakilang pag-ibig. Narito po ang napakahalagang mga baguhang kaluluwa na lumalapit sa iyo, mahal na Panginoon. Dalangin po namin dakilang Diyos. Patawarin niyo po sila sa lahat po ng ilang mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali sa iyo. Tulungan niyo po sila, mahal na Panginoon, na maging tunay mo pong anak sa puso, gawa at katotohanan. Iligtas niyo po sila niya kailang mga sa buhay. At isulat niyo po, mahal na Panginoon, ang kailang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa iyong karyan sa kalangitan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ay minsan dalangin. Amen and amen. Hallelujah. Ating palapakan po ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag niyo pong lisanin ang gawain ito na hindi niyo po natanggap ang bautismo sa tubig. Ibig sabihin, nasa iyo po ngayon to ang choice. Hallelujah. Pag hindi mo ba tatanggapin ang bautismo sa tubig, ibig sabihin, ayaw mo na ikaw ay maligtas. Ayaw mo na gumaling ka sa karamdaman mo. Ayaw, hallelujah, ayaw mo na baguhin ka ng ating pinakamahal Panginoon. Ibig sabihin, ayaw mo na ikaw ay patawarin ng ating dakilang Diyos. Nasa ating po ang choice, hallelujah. Kaya sabi ng banal na kasulatan, hallelujah, tiyakin po natin ang ating pangalan ay isulat o nakasulat sa aklat ng buhay doon sa langit. After pong gawain, mayroon po tayong bautismo sa tubig. Hindi po mabasa ang iyong mga damit. Mayroon po tayong pamalit. At wala po itong bayad, ito po'y libre. Dahil ang kaligtasan, pag-ibig ng ating dakilang Diyos ay tunay, hallelujah, libre po yan. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Pwede na po kayo bumalik sa inyong pinakaupuan. Hallelujah. At tayo po'y manalangin sa ating mga pangailangan. Hallelujah. Muli, hallelujah. Ating po ilagay sa ating kaisipan. Hallelujah. Ang Ebanghelyo ng kaligtasan, it is a power of God unto salvation. Nakasulat sa Ebanghelyong ito. Hallelujah. Na atin daw po sawayin ang lahat ng uri ng mananakmal sa makapangyarihang pangalan ng ating dakilang Diyos. At yan po ay tatakas sa atin. Ang sabi ng Biblia, hallelujah, submit yourself therefore to God,
resist the devil, and he will flee from you. Anong ating gagawin? Hallelujah. Ibigay po natin ang ating sarili, ibigay po natin ang ating pagtitiwala sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Ang anak ng Diyos ay binigyan ng kapangyarihan na nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Acts 1:8, hallelujah, upang paglabanan, upang isiwata ang lahat ng mga samang espiritu sa ating pamumuhay. Hallelujah. Sa unang dalayan po natin, Pastor, tayo po'y sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. At bilang point of contact po, ipatong po natin ating isang kamay sa ating ulo, at isang kamay, hallelujah, doon sa karamdaman, mayroon po tayo, hallelujah, para sa mga baguhan. Biblical po ito. Nakasulat sa banal na kasulatan, he that believe, hallelujah, and is baptized shall be saved. At binigyan ng kapangyarihan upang palayain, hallelujah, i-rebuke, palayasin ang lahat ng masamang espiritu. Hallelujah. Tayo po, hallelujah, sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. So nang dalangin po natin bilang pastor, hallelujah, hallelujah. Upo aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, O God, sa iyong kabutihan sa bawat isa amin. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Pinunawa niyo po sa amin ang tunay na ebanghelyo ng kaligtasan. Maraming salamat, ginamit niyo po ang Bible Pastor Lisa Dalmino in time prophet, O God, upang aming mapakinggan ang totoong ebanghelyo na mayroong kapangyarihan, signs and wonders all of po, mahal na Panginoon, upang kami po ilubusang sumampalataya. At sa mga pagkakataong ito, mahal na Panginoon, aming pong i-exercise, hallelujah, ang inakasulat sa banal na kasulatan, bakong lahat. Patawarin niyo po kami, mahal na Panginoon, sa lahat-lahat po na yung mga pagkakasala at pagkukulang sa iyo. Marapatin niyo po kami, dakilang Diyos, sa mga pagkakataong ito. Ito po ay may samat dalangin sa mga parehong pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo ating pilihan sa ating sarili. Mahal na Panginoon, sa dakilang mga parehong pangalan mo po, in the mighty name of Jesus, aming pinapalayas, hallelujah, lahat ng uri ng karamdaman, sakit sa puso, high blood, problema, kahirapan, lahat ng uri ng gawa ka ng kaway, demons, cast out right now. Cast out in the mighty name of Jesus. Problema at kahirapan, cast out in Jesus' name. Karamdaman, be healed right now. Be healed sa pangalan ni Jesus. All vices be gone, all problem be solved. Demons, cast out in the mighty name of Jesus. Demons, unbelief, doubts, problema at kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus. Sa mga parang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos, ating palapakan ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Glory to the Jesus. Glory to God. At patuloy po natin, hallelujah, papurihan ng ating dakilang Diyos. Sisigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Sabay lukso po para sa mga baguhan. Ang hallelujah, praise the Lord, ito po ay heavenly language na kung saan, hallelujah, nakasulat, Revelation 19. Ang ibig sabihin ng hallelujah, salvation, power, glory, hallelujah, ay para lamang sa Diyos na nagbigay sa atin ng ating buhay. Hallelujah, hallelujah. Kaya wag po tayo magbiro, hallelujah. Ating pong papurihan ng ating pinakamahal na Panginoon sa pamamagitan ng ating pagsigaw, hallelujah, praise the Lord, sabi ng Biblia, hallelujah, maging katulad po tayo ng bata na sunod-sunuran sa kaluban ng ating pinakamahal na Panginoon. Sabay-sabay po tayo po'y sumigaw, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, amen. Ating palapakan ang ating pinakamahal na Panginoon, hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. God bless you po, hallelujah. Muli, mayroon po tayo bautismo sa tubig, pagkatapos po natin ang banal gawain. Hallelujah, mayroon pong mag-assist, hallelujah, mga ating beloved choir, beloved workers, para po maganap ang pangatlong ligamento ng kaligtasan. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating mga announcement. At bago po yan, hallelujah, tulad nga po sa ating regular na mga services, tayo po sumasagawa ng ating special love offering para sa mga baguhan. Hallelujah, hindi po ito, hallelujah, pilitan, bagkus ito po, hallelujah, ay tulad ng aking pangangaral. Dahil meron po tayong krusadang gaganapin, loobin ng ating dakilang Diyos, August 19, 20, hallelujah, kailangan po na, amen, praise the Lord, hallelujah, hallelujah. Tuloy-tuloy na po tayo. Ang special love offering na ating po kanina nakita, yun po, hallelujah, ay kami naglilikom ng financial na pangailangan para sa ating krusada. Dahil ang gawain ito, wala pong inaasahan, kundi ang mga anak lamang ng ating dakilang Diyos. Wala po tayong suporta sa ibang bansa. Wala po tayong suporta nung kanino pa man. Bagkos, hallelujah, ang ating inaasahan